So, good morning guys. Welcome to our vlog. My name is Dib Garcera at dito naman po tayo sa ating daily vlogs at ating suot natin ang ating favoriteong quote. So, ang topic natin ngayon guys ay sinulat ko sa notebook. 5 tips para magpang-abot ang sahod. So, isa sa malaking problema sa pagiging empleyado tulad ko ay hindi nagpapang-abot ang sahod. Excited tayong antayin ang sahod. Ako, sahod na pala. Kailan bang sahod natin darating? Tapos, pagdating ng sahod, magugulat tayo, nagiging magic, parang bula, no? Kulang pa pambayad sa mga hiram natin, sa mga utang natin. At nahihirapan tayo pagkasyahin sa susunod pang sahod. So, ang ginagawa, sa susunod sahod para makasurvive, manghihiram ulit tayo or mangungutang ulit tayo o didiskarte na naman. So, itong paraan na to guys, 5 tips na ituturo ko para magpang-abot ang sahod, which is effective kasi nasubukan ko siya. So, wag na natin pang ang intro. Let's start. Here we go. Number 1, magbaon. Okay. So, ito guys, may naka-prepare po akong baon dito. Sabi nga, para makatipid, magbaon ng kanin, ulam, at tubig. So, ito guys, tubig, no? Para makasave. So, ang mahal kaya ng bilihin ngayon guys, lalo na tumaas ang bigas, so mahal ang kanin. Tapos, ulam pa. Tapos, tubig. No? Bottled water, ang mahal. So, malaking tipid po natin guys kapag nagbaon tayo niyan. Kasi, hindi na tayo bibili. Diba? At saka kung saan tayo abutin ng gutom, pwede tayong kumain. So, yun guys, number 1, magbaon ng kanin, ulam at tubig para makatipid at makasave. Okay. Tip number 2, mag-sideline. So guys, marami tayong product na pwedeng ibenta. Mag-racket lang tayo, extra income din yan. Kita nyo guys, dito sa likod ko, ang dami kong nakabalot na. Preparation is the key. So time management lang guys, gabi pa lang, hapon pa lang, kinausap ko ng mga anak ko, magbalot na sila para pag kinamagahan, may ano tayo, mayroon tayong pantinda. So guys, sa pagsa-sideline, may sinasabing na bawal sa loob, kunyari sa mga supermarket or saan, bawal naman talaga magtinda. Dapat trabaho ka lang, diba? Ganun naman talaga. Pero tayo mga Pinoy, kailan diskarte natin? No? Kung bawal sa loob, sa labas ka magtinda. At saka diyan guys, kailan i-market mo na siya para hindi ka na mahirapan nagdala-dalang product ko. Tulad nito guys, ito basic na lang to guys, saglit na lang to. Babagsak ko na lang yan sa mga madadaanan ko. Nakaplano na yan. Kung saan ako pupunta, may madadaanan ako doon ng mga tindahan, babagsak ko na lang. Abot-abot na lang. Segundo na lang yan guys. Kasi naka-prepare na yan. May contact na ako, naka-chat ko na sila na, ma'am, bukas may dala po ako bagsak dyan. O sige, ganun. So, ganun lang guys. Tuturo ko rin sa inyo para kayo naman ay magkaroon ng struggle, magpang-abot ang sahod nyo sa susunod pang sahod. So, tip number 3, huwag mahiya. Yan guys, isa sa ugali kasi tating mga Pilipino, nahihiya tayo. Lalo na kung mga pagtitinda, pagninegosyo, pag nakantsawan na tayo, nahihiya. Si Dave, supervisor, tapos nagtitinda, ano ba yan? Di ba? Pero huwag tayong mahiya guys. Kasi yun ang dapat natin gawin para magpang-abot ng sahod. Di ba mas nakakahiya yung nangungutang kasi wala nang hindi naabot ng kasya. So, ano bang mas nakakahiya? Yung magtitinda ka o yung nangungutang? Nakakahiya yun. Ang baliktad kasi tayo mga Pilipino eh. Proud tayo pag gumawa tayo ng mga mali. Di ba? Maling relasyon. So, proud ba tayo? So, nasa mali tayong naninigarilyo tayo. Sarap, gano'n. Iinom. So, isa din ako nun guys. So, proud na proud ako nun. Akala ko pogi ako. Mali pala. Ang pagiging pogi, meron kang kita lagi kahit konti. Di ba? Kahit na lang yan, maliit lang yan, basta malimit, talaga namang sahod mo ay hindi ka magigipit. So, yun guys, ang tip number 3. Huwag ka dapat mahiya. Tip number 4 guys, huwag kang matakot. Always take the risk. Okay? Huwag kang matakot as long as ang ginagawa mo ay mabuti at hindi masama. So, tuloy-tuloy lang guys. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Subukan mo. Huwag kang magpadala sa kaba mo or sa nervyos mo or sa isip mo. Kasi isip mo lang yan. Sabi, hindi mo kaya yan. Ganito, ganyan. Sumubok ka. Ako nga guys, alam mo ba, sa 10 tindahan na pinupuntahan ko, hindi ako natatakot mag-failure o tanggihan. So, matutuwa na ako niyan. Swerte na ako niyan. Nakaisa ako. Subok lang ng subok. Diba? Dito. O, diba? Hindi nga ako natatakot mag-vlog. Hindi ako natatakot mag-share sa inyo. Kasi, pag nagpadala tayo sa takot tayo, walang mangyayari. Sigurado yung sahod natin hindi magpang-aabot.
Diba? Subok lang ng subok. Para maging matapang ka lang sa mga ginagawa mo. Kasi ang pagiging matapang ay siya yung hagdan tungo sa kaunlaran. Next. So, tip number 5 guys. So, sa tip number 5 tayo, be generous daw. Okay, maging mapagbigay sa kapwa. Paano naman yan, Kuya Dave? Wala na nga ako, magbibigay pa ako. Paano magpapang-abot ng sahod ko? So guys, ang pagbibigay kasi, hindi lang yan tungkol sa pera or sa treasure. So, tatlo po yan, tatlong T. Time, treasure, and talent. So, kung wala, kinakapos ka ngayon sa pera or sa treasure, edi doon ka bumanat sa time and talent. O example, may taong may pinagdadaanan, kaibigan mo, malungkot, tambayan mo. Bigyan mo siya ng time. Kung malayo, bigyan mo siya ng oras para i-chat siya. Ma-comfort mo siya. Isang way na yun na pagbibigay sa kanya ng oras mo sa kanya, pagpapigay ng papagaan sa kanyang loob. Malaking bagay yun guys. Alam mo ba, pag nagbibigay ka sa kapwa, si Lord natutuwa. At kapag si Lord natuwa, babaha ang biyaya. O, di ba? Magugulat ka na lang, magkakasya na yung sahod mo sa susunod na araw. Kasi maraming may mga taong tumutulong din sa'yo. Alam niyo po ba guys na pwede rin natin ibahagi ang ating talent. O ito, pagbablog, talent to. Di ba? Yung mga sinasabi kang mabuti sa kapwa. Diyos si Lord, matutuwa. Malay mo, natuwa si Lord sa isang taong may mga pinagdadaanan, makaparinig pala ng mga ganito, mga payo mo base sa pinagdaanan mo, bigyan ka ni Lord ng blessings. Magandang katawan, magandang malusog na pangangatawan. Kahit hindi sa treasure, di ba? Ganun yun guys. Kaya be generous lang tayo lagi. Kasi isa sa pinaka yun, pinakamabuting ginagawa natin. Bigay tayo ng talent natin, ng time. Pag darating araw na tayo makaahon-ahon, makapagbigay na rin tayo ng treasure sa kapwa. Hi Mami D! Kaway-kaway po. Sipag talaga ni Mami D. Oh. Kaway-kaway sa vlog ko po. Yan guys. So, yun. 5 tips para mapag-abot ang sahod natin sa susunod cut-off. Number 1, magbaon. Number 2, sideline. Number 3, wag mahiya. Number 4, wag matatakot. At tip number 5, pinaka-lahat, be generous. Maging mapagbigay sa kapwa. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa ating YouTube channel, Dave Garcera. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe, Dave Garcera Vlogs, and click the notification bell para lagi kayong updated dito sa ating mga tips. 5 tips tayo lagi guys tuwing umaga. Ayan, wala nang edit, diretso upload na yan para hindi na tayo abala kasi syempre marami tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay. So always remember, always keep cool, stay humble, and remain faithful even when we are in the middle of a big trouble. Stay safe and God bless to all. Sa Tagalog, lagi lang mag-ingat. Okay, ano ba yung Tagalog? Always keep cool. Lagi lang maging kalmado, mapagkumbabantaw at tapat sa ating Panginoong Hesukristo kahit na tayo ay naipit sa gitna ng gulo dulot ng pandemic na ito. Thank you and always remember, God loves you. Bye-bye you!